Pinapayuhan po ng otoridad ng publiko na maging mapanuri bago mag-invest ng pera. Ayon po sa Securities and Exchange Commission, isiping mabuti bago po mag-invest sa negosyo nangangako ng malaking interes at kung saan kikita ang namuhunan depende po sa dami ng mahihikayat niyang bagong investor. Naritong report. Kamakailan naman ang mabalita ang panloloko di umano sa libo-libong tao sa Mindanao ng isang networking company, ang Aman Future Investment Opportunities. Hindi rin inasahan ng Securities and Exchange Commission ang pangyayari ito, lalo pat pinaimbestigahan na nila ang kumpanya noon pang Agosto. Meron po kami mga pinadala para tingnan kung ano po yung modus operandi niyan, which led us to calling a conference with the people, representative po nitong kumpanya. At dyan na-establish namin na meron silang 4 na violations. Nag-issue po kami ng cease and desist order. Pinatitigil po namin ang kanilang investment-taking activities. Na-establish po namin base po sa kanilang representation at saka submissions. Unang-una, nagbebenta sila ng securities or investment contracts na hindi rehistrado po sa amin. Sa ibang parte ng bansa, meron din ganitong klaseng investment scheme na kung tawagin ay pyramiding, kung saan kikita ang isang investor depende sa dami ng mahihikayat na bagong investor na ikinababahala ng SEC. Makikita natin dito, wala naman talagang economic value yung activity na to, kundi kumukuha lang ng pera, tapos kumukuha ng bagong miyembro, yung binibigay mo na return doon sa pera nung una, yun lang makukuha mo doon sa mga susunod mo pang mai-recruit. Eventually po, yung delikado yan kasing ginagawa na yan kasi limitado rin lang po ang ma-recruit ng tao and eventually magko-collapse po yung pyramid ninyo. At dahil malaking interes umano ang maaaring kitain dito, marami ang naengganyong sumali. Yan po ang nangyayari dyan ay nag-aalok yung iba ng exorbitant rate returns. Sobrang taas po niyan na mapapaisip po kayo, it's too good to be true. Yung kikitain nyo, for example, hindi po kayo maniniwala, umaabot po yan from 20% hanggang 60%. So, ganun pong kalaki. Tulad na lamang ng nangyari kay Nanay Zenith. Dahil sa kagustuhang umahon sa kahirapan, halos 20 networking companies na ang kanyang nasalihan. Sa dami ng kanyang sinalihan, lahat daw ay pinaniwalaan niya noong una, pero sa huli, naging pare-pareho lang daw ang kinahinatnan ng kanyang investment. Yung isang kumpanya po na humingi po sa amin ng 12,000, marami pong naipasok kami doon. Na humingi po ng 12,000, may $73 pa. May sabi ay magiging milyonaryo kayo sa loob ng 1 linggo, makakakuha kayo ng ganitong kalaking pera. Ganon, pagdating na 1 buwan, milyonaryo na kayo. Sabi ganyan. Yung pala po, ang ibibigay lamang, yung ding pera na ibinigay mo. Hanggang tumagal po ng taon, hanggang ngayon, wala pa po ako nakatatanggap kahit 5. Masakit man daw isipin pero mahirap na para kay Nanay Zenny na bawiin ang perang ibinigay sa kanya ng mga sinalihang kumpanya. Kaya payo ng SEC, maging mapanuri sa kumpanyang sinasalihan. Patuloy po ang aming education campaign on the potential investors na pinapaalalahanan po namin sila bago po mag-invest. Tingnan po muna yung background ng kumpanya. Gumamit po tayo ng ating resources rin. Meron po kaming sa internet, pwede pong i-check yung kumpanya dyan. Mas maganda po dumulog po kayong mismo dito sa opisina. Makikita nyo po may listahan po kami kung sino yung mga lisensyado at sino po yung pwede magbenta ng securities o investment contracts.